Ang mga medieval na kastilyo, ang mga iconic na arkitektura na kahanga-hanga ay lumitaw noong Middle Ages sa Europa. Ang mga istrukturang ito ay nagsilbi ng maraming layunin na nag-iiwan ng hindi maaalis na marka sa mga tanawin ng lipunan, politika at militar sa kanilang panahon. Pangunahing itinayo ang mga kastilyo para sa pagtatanggol. Ang kanilang mga estrahitikong lokasyon, kadalasang dumapo sa mga taluktok ng burol o malapit sa mga ilog, ay nagbibigay daan sa kontrol ng mga nakapalibot na teritoryo. Pinoprotektahan ng makapal na pader na bato, moats, drawbridge at arrow slits ang mga naninirahan mula sa panlabas na banta. Ang mga Panginoon, mga kabalyero at ang kanilang mga tauhan ay naghahanap ng kanlungan sa loob ng mga nakukutang pader na ito sa panahon ng labanan. Bibisitahin natin ang sikat na Castle Wernigerode na matatagpuan sa mga bundok ng Harz sa itaas ng bayan ng Wernigerode sa Saxony-Anhalt sa Germany. Natanggap ng Kastilyo ang kasalukuyang anyo nito noong huling bahagi ng ika-19 na siglo at naging isang kilalang halimbawa ng historism ng North German. Nagsisilbi na itong sikat na museo at isang outpost ng Kulturstiftung Sachsen-Anhalt. Ang mga kastilyong medieval ay nagsilbing simbolo ng kapangyarihan. Itinayo sila ng mga maharlika at pinuno hindi lamang para sa praktikal na mga kadahilanan kundi upang igiit ang kanilang otoridad. Ang isang mahusay na pinatibay na kastilyo ay nagpatibay sa kanilang katayuan sa lipunan sa loob ng sistemang feudal, isang klasifikasyon ng lipunan batay sa katayuan sa lipunan. Nagsimula ang kwento noong ika-12 siglo, 1110 hanggang 1120. Nang itayo ang unang kuta sa ibabaw ng burol ng Wernigerode. Ang kuta sa medieval na ito ay nagsilbing ligtas na paghinto para sa mga emperador ng Aleman sa panahon ng kanilang ekspedisyon sa pangangaso sa Harz Mountains. Sa paglipas ng panahon, ang kuta ay sumailalim sa mga makabuluhang pagbabago na nasaksihan ng pagbagsak at pagdaloy ng kasaysayan. Sa panahon ng ika-15 siglo sa panahon ng Gothic, lumawak ng malaki ang kuta. Kapansin-pansin ang dalawang art curtain na bintana sa panloob na courtyard ay nagpapatotoo pa rin sa panahong ito. Noong ika-16 na siglo, ang fortress ay sumailalim sa Renaissance makeover na makikita sa nabubuhay na Renaissance Turkish Tower. Pagkatapos ng pananalasa ng 30 taon na digmaan, si Count Ernst zu Stolberg Wernigerode ay nagpasimula ng pagbabago. Itinayo niyang muli ang natitirang Baroque fortress upang maging isang romantikong tirahan na kastilyo na hugis bilog na kuta. Noong huling bahagi ng ika-17 siglo, nakita ang metamorphosis na ito. Lumikha ng kakaibang kombinasyon ng mga estilo ng arkitektura. Ang pinakamahalagang makasaysayang muling pagtatayo ay naganap mula 1862 hanggang 1885. Si Count Otto na naging unang pinakamataas na pangulo sa Prussian province ng Hanover ang nanguna sa pagbabagong ito. Si Arkitekto Karl Fruhling ay gumawa ng isang kahanga-hangang grupo sa estilong historism ng North German. Nagbabago ang silhouette ng kastilyo bawat 45 degrees na nagpapakita ng napakaraming detalye sa loob at labas. Mula noong 1930, ang mga bahagi ng Schloss Wernigerode ay bukas sa publiko. Maaring tuklasin ng mga bisita ang halos 50 kwarto. Ngayon, ang kastilyo ay nakatayo bilang isang pambansang mahalagang kultural na monumento at mahalagang bahagi ng Saxony-Anhalt Federal Land Project. Dito rin matatagpuan ang unang sentro ng sining at kasaysayan ng Germany ng ika-19 na siglo, 1803 hanggang 1918. Ginagawa itong isang biko ng pamana at pagkamalikain. Ang kastilyong Wernigerode ay natatangi sa Germany na nagsisilbing parehong museo at set ng pelikula. Maaring tuklasin ng mga bisita ang mga espesyal na eksibisyon, magsagawa ng mga guided tour at lumahok sa iba't ibang kaganapan. Ang mga oras ng pagbubukas ng kastilyo mula 10 AM hanggang 10 PM. Schloss Wernigerode, kung saan nagsasama-sama ang mga siglo at bawat bato ay bumubulong ng mga nakalimutang kwento. Ang mga kastilyong medieval, mga tahimik na saksi sa kasaysayan ay patunay na nakakaakit sa ating mga imahinasyon. Well, that's it for today's vlog. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for you to be notified every uploads I'll do. Gracias!